Praise the Lord. Tayo po ay dadako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At ipagpapatuloy po natin yung po ang ating pag-aaral na sa ating pong topic, Walk the Talk. Turning belief into action. Yan. Hindi puro pananampalataya. Dapat ay makita yung ating pong mga faith sa ating pong mga ginagawa. At the same time ay marinig din naman na ang ating mga pananampalataya ay namumutawi sa ating mga labi. Amen po ba? Andyan ka po ba? Andyan ka ba yan? Praise the Lord. Ang team po natin, deeper in God's Word. Napatuloy na tayo po ay lumalim sa salita ng Diyos. At noong nakaraan pong this last Sunday po ito ng buwan ng June. Yan, tayo po ay nakakalahati na ng taon. Papasok na po tayo sa kalahati pa ng taon 2025. At nawa ang kalahating taon na paparating ay lalo pang mag-explode ang faith natin sa Panginoon at tayo po ay lalo pa rin mag-explode sa mga ipagagawa. Meron talagang explosion na mangyari sa ating mga puso, sa ating mga buhay at maging sa ating po mga paglilingkod. Handa ka ba doon? Handa ka na sumabog? Hello? Parang nag-iisip ka pa. Sabog na. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, punta po tayo sa part 2 ng ating pong usaping walk in the finished work of Christ. Noong nakaraan po yung napag-usapan natin, no? First Sunday of the month, napag-usapan natin yung walk in the finished works of Christ. Ano ba yung mga tinapos na gawa ni Kristo? Ano ba yung kanyang mga ginawa? Kasi after noon, sabi niya ay follow me. Sabi niya, carry your cross, then follow me. Ang sinasabi po na ating Panginoong Jesus, sabi niya, pasinin mo ang iyong krus, araw-araw, hindi pagka-pil mo lang, hindi kapag nasa mood ka lang, hindi kapag maganda lang ang panahon, kung hindi sa lahat ng panahon, carry your cross, sabi niya. Tapos, follow me. At nakita po natin doon, doon sa pag-aaral natin na pag-usapan natin, hindi lang basta nag-carry ng cross si Christ, tuloy-tuloy siya doon sa suffering, crucifixion, tapos namatay, and then inilibing, pagkatapos ay nabuhay ulit. Yun po yung sinasabi natin Panginoong Jesus na nung sinabi niyang follow me, hindi lang follow siya, hindi lang tayo susunod sa Kanya sa pagpasa ng krus. At yung pagpasa ng krus, hindi lang yung krus ay nasa ating po mga balikat. Itong krus dapat ay ating inililift up, itinataas natin. Amen ba? Tinataas po natin yung ating po mga pasanin, yung ating po mga dalahin. Ano man yung mga kabigatan na yan, ito ay itinataas natin. Tinataas natin sa Panginoon, tinataas natin, makita ng mga tao na sa kabila ng mga trials, sa kabila ng mga sufferings, ano man yung pinagdadaanan mo, sumusunod ka pa rin kay Kristo. Amen ba? Hindi pagka meron trials, bahay muna ako, wala mo ng church. Amen ba? Hindi yung kapag meron trials, ay wala mo ng prayer. Wala mo ng attend ng mga service. Wala mo ng ministry. May pinagdadaanan ako ngayon, wala mo ng ministry. Hello? Kahit ano pa yung sufferings natin, sabi niya, carry your cross daily. Kahit ano pa yung pinagdadaanan natin, hindi sa panahon lang na masaya na tayo po ay nagtataas sa Panginoon. Kung hindi maging sa panahon na mahirap, mabigat ang sitwasyon, patuloy nating itinataas ang pangalan ng Panginoong Jesus sa ating po mga buhay. Amen ka ba dyan? Walk the talk, turning belief into action. So makita natin na hindi lamang po ito ating pananampalataya. Hindi ka lang nananampalataya na ikaw ay namatay na kasama ni Kristo, nabuhay na kasama ni Kristo, nalibing na kasama ni Kristo, naluklok sa kanan ng Ama na kasama ni Kristo. Hindi ka lamang nananampalataya doon. At the same time, ito po ay dapat masumpungan at makita na sa buhay natin. Tingnan po natin talata natin pag-uusapan sa mga sandaling ito. Ephesians chapter 2 verse 4 hanggang 5. Ang sabi po ng banal na kasulatan, because of His great love for us, mahal ka ba ng Lord? Amen. Sure? Amen. Kahit sa panahong maganda, kahit sa panahong mahirap, dapat ay sigurado tayo, mahal ako ng Lord. Amen. Hindi ba yung, mahal kaya ako ng Lord? Kapag mahirap na yung pinagdadaanan, yung dinideclare mo, mahal ako ng Panginoon. Pagka nando ka sa mahirap na kalagayan, mahal kaya ako ng Lord? Hindi, dapat parehas pa rin yung declaration natin. Because of His great love for us, God who is rich in mercy. Wow. God who is rich in mercy made us alive with Christ even when we were dead in transgression. It is by grace you have been Yes, it is by grace you have been saved. Yung pong ating kaligtasan dahil po sa masaganang biyaya ng Diyos. Nandyan din po yung habag ng Diyos. Ang Diyos ay merciful, ang Diyos ay mahabagin. At nakita po natin yung kanyang kahabagan. Tayo po ay
binuhay niya kay Kristo. Made us alive with Christ. Tayo ba'y namatay na kasama ni Kristo? Dapat tayo din ay mabuhay na kasama ni Kristo at patuloy na nabubuhay kasama ni Kristo. Yan po yung declaration ni Paul. Napakagandang larawan niya ipinapakita ni Paul dito po sa talatang ito. Sinasabi niya yung mercy ng Diyos, yung habag ng Diyos. At the same time, yung love ng Diyos, sinasabi po ni Paul. Sabi niya dyan, we are once dead in our sins, lost and separated from God. Pinapahayag niya dito na tayo po ay patay dahil sa kasalanan, hiwalay sa Diyos. Yan. Pagkatapos pinahayag niya, sabi niya, but because of His rich mercy, yan, we are alive in Christ. We made us alive in Christ. Palakpakan mo nga ang Diyos. Praise the Lord. Alam niyo po, yun ang pinakapuso ng gospel. Yun ang pinakanilalaman ng gospel. Ang tao ay makasalanan, pero dahil ang Diyos ay mahabagin, sagana ang biyaya at mapagmahal, tayo ay muling binuhay kasama ni Kristo. Hello. Wait, dun lang sa mga tumanggap at nanampalataya kay Christ. Amen po ba? Ito ay pribilehiyo para sa lahat, pero ito ay para lamang po doon sa mga tumanggap kay Kristo. Tayo po ay binuhay na muli. Made alive in Christ. Hindi po ito isang theological teaching lang. Hindi ito isang nasusulat lang ng salita ng Diyos. Kundi ito dapat ay maging katotohanan sa buhay natin at kasama sa paglakad natin na tayo ay kasama na binuhay ng ating Panginoong Jesus. Dahil ikaw ay binuhay. Taas ang kamay ng mga binuhay. Hello. New life in Christ. Tayo may bagong buhay kay Kristo. This new life in Christ ay meron pong bagay na gagawin at patuloy na ginagawa sa ating mga buhay na yan. Dahil tayo po ay meron ng bagong buhay, let us walk in the freedom coming from Christ. Dapat po tayo ay lumakad sa kalayaan na galing sa ating pong Panginoong Jesus. Come on, close your eyes. Tayo po ay mananalangin. Ama, kay buti-buti mo, O Lord God. Salamat, ikaw ay mahabagin. Mabuting Diyos, mapagmahal, O Lord God. Salamat po, pinatawad mo kami. Nilinis ng dugo ng aming Panginoong Jesus, O Lord God. Papuri sa iyong banal na pangalan. Inanyayahan ka namin, Spiritong Banal, na patuloy pong ikaw ang aming maging guro sa umagang ito, O Lord God. Patuloy, Panginoon, ang iyong malayang pagkilos. Kung paanong pinuno mo ang aming mga puso ng pagpupuri, pasasalamat at pagsamba. Kung paano ang iyong banal na presensya, O Lord God, ay pumuno sa dakong ito, O aming Diyos. Dalangin po namin, O Lord God, ang amin namang mga isipan, O aming Diyos, ay iyong patuloy na katagpuin kami, iyong turuan mula sa iyong mga salita, Lord God. Alleluia. Punuin mo nga po, Panginoon, ang iyong pag-ibig ang aming mga puso, O Lord God. Madama po namin ang tibok ng iyong puso, O Lord God. Ma-receive po namin ang mensaheng nagmumula sa iyo, Lord God, na patuloy na babago ng aming mga buhay, O aming Diyos. Magbibigay ng kapayapaan, O Lord God. Alleluia. At pupuno ng pag-ibig, Panginoon, na mag-uumapaw upang madama ng aming pong mga kapwa, O Lord God. Magbigay ng kalwalatian sa iyong dakilang pangalan, O Lord God. Alleluia. Father, we honor your name. Alleluia. Thank you for your great and great love. In Jesus' name, amen and amen. To God be the glory. Palakpakan po natin ng Diyos. Alleluia. Praise God. Tayo po ay isa ng bagong nilalang, sabi ng banal na kasulatan. Galatians chapter 2 verse 20, ang sabi po, I have been crucified with Christ. Ito po yung napag-aralan natin. Tayo po ay napako ng kasama ni Kristo. I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. Sabi natin tayo ay nabubuhay na. Nabubuhay na, isang bagong buhay. Pero sabi ni Paul, sa yung kanyang declaration, sabi niya, pero hindi na ako ang nabubuhay. Ang nabubuhay sa akin ay wala nang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Sabi niya ganyan, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Nagdi-declare po dito si Paul ng isang new life in Christ, ng isang bagong buhay kay Kristo. Ayan, ito pong Galatians chapter 2:20 ay sinasabi ni Paul that Christ lives in me. Si Jesus na ang nabubuhay sa akin. Sabi mo nga, si Jesus na ang nabubuhay sa akin. Hello. Sabi ito ni Paul. Pero dapat sinasabi din natin. Sabi mo, si Jesus na ang nabubuhay sa iyo. Hello. Pero meron akong tanong, si Jesus ang nabubuhay sa iyo. Bakit si Judas ang nakikita? Hello? Andito ba yon? Pagkaharap si Jesus, pagtalikod si Judas. Ay, wala dito yon. Nasa kabilang church. Hindi dyan. Doon pa sa kabila. Hello?
ay dapat makita natin, yung sinasabi natin na si Jesus ay nabubuhay sa akin, dapat lakad natin. Ang nakikita si Jesus. Hello? Hindi si Judas. Amen ba? Sino ba si Judas? Bakit napasok si Judas? Kasi si Judas maraming ginawang kabalbalan. Amen ba? Maraming ginawang kabalbalan to eh. Nakipagkutsabahan sa mga masasamang tao. Yan. Mapaghangad sa salapi. Yan. Nagkanulo. Hello? Amen ba? Pagkatapos ay nagsisikunyari pero nagpakamatay. Kita natin mga pinagagawa nito po si Judas. Dapat po ay hindi yan ang bagay na makita sa atin. Kung ano yung sinasabi natin, ako'y may bagong buhay. Si Kristo ay sumasa akin. Kahit na tayo lumalakad, dapat ang nakikita, si Kristo ang sumasa bawat isa sa atin. Hello? Amen ka ba dyan? Meron ka ng new life in Christ. Sabi mo sarili mo, magbago ka na. Why? Kasi bago ka na eh. Amen ba? Bago ka na ba? Yes. Meron na tayong bagong pagkatao. Meron na tayong bagong buhay kay Kristo. Kanya dapat bago na. Ngayon kung hindi ka pa bago, sabi mo sa sarili mo, magbago ka na. Hindi mo masabi? Oh, sige, pakisabi sa katabi. Hindi niya masabi. Sabi mo sa kanya, magbago ka na. Amen ba? Hindi ko masabi sa sarili ko, pakisabi nga. Hello? Kung hindi mo masabi, ipasabi mo sa katabi mo at baka makinig ang sarili mo. Sabi ng 2 Corinthians 5:17, therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone. Merong nawala. Doon sa ibang translation, the old has passed away. Hello? Meron naglaho, meron nawala eh. Yung old nature, yung lumang pagkatao, yung dating ikaw. Ano tuloy natin? Ano sabi niya yan? The new has come. Meron dumating na bago. Hello? Sino yung dumating na bago? Si Kristo na nanahan na sa'yo. Kaya hindi na pwede sa atin. Hindi na tama sa atin yung salitang, pasensya na, tao lang. Hindi! Hello? Sapagkat ikaw ay taong tinatahanan ni Kristo. Ikaw ay taong tinatahanan ng Diyos. Kaya hindi na bagay sa atin yun. Pasensya na, tao lang. Hello? Alam na ba? Hindi na natin pwede, hindi na bagay sa atin yung statement na yan. Hindi na pwede sa atin yung mga salitang yan. Hindi na pwede nating excuse ang mga bagay na yan, ang mga salitang yan. Dapat makita natin na tayo po ay isa ng bagong nilalang. The new person on the inside. Dahil kay Kristo, sabi po ng banal na kasulatan, they are new creation. Sila po ay naging bagong nilalang, tayo ay naging bagong nilalang, ako ay naging bagong nilalang dahil kay Christ. Pero tandaan natin lagi, dapat merong old has gone. Merong lumang nawala. Merong lumang nawawala. Hello, pwedeng hindi totally, wala pa. Meron ka pang tinitirang konti, hindi mo pa mabitiwan. Meron ka pang itinatagong konti. Hello, meron ka pang konti mga pinanghahawakan. Pero dapat unti-unti nawawala. Unti-unti naglalaho. Nababawasan pa unti-unti. The old has gone. Hanggang yan ay tuluyang mawala na. At wala nang iba pang huhugutin sa pagkatao mo kung hindi ang kalarawan ni Kristo. Hello, ang ganda nun. Inaasam mo ba yung panahon na yon? Paspas, inaasam ko yan sa langit. Hindi, pwede pa rin dito. Pwede pa rin dito. Pwedeng hindi talaga yung fullness. Pero dapat ay inaasam pa rin natin na patuloy tayo ay nagiging kawangis ng ating Panginoong Jesus. Hello. At the same time, hindi lang yung sarili natin. Pati yung katabi mo. Hello. Tignan mo yung katabi mo. We must learn to look at our brothers and sisters with eyes of faith and hope. Amen ba? Meron tayong pagtingin sa kanila na meron tayong pananampalataya, hindi sa Kanya, kundi kay Kristong sumasa Kanya. May pag-asa, hindi sa Kanya, kundi kay Kristong sumasa Kanya. Hindi lang na ikaw lang eh. Siya din naman eh. Amen ba? Dapat tinitingnan natin sila sa bagay na yun. Pas, ano naman to eh, narinig ko pa nga yun ng isang araw eh. Pagdaan ko sa kanila, nagmura pa yan eh. Nagmura pa yan, Pas. Dinig na dinig ko yung mura niya. Malay mo, huling mura na pala yun. Hello? Yun na pala yung huling bala niya sa pagmumura. Kaya lang natisod ka doon sa huli niya eh. Yun na pala yung natitira niya mura. Todo na to. Kaya talagang inilakas niya hanggang kapitbahay marinig. Last na to eh. Hello? Grabe.
Dumadating po yung mga panahon na tayo po ay nada-down, nadi-depress, tayo po ay nadi-discourage sa mga kalagayan natin, sa mga buhay natin, sa mga sarili natin, paglilingkod, pag-uugali, dumadating yung panahon ng discouragement eh. Sometimes dahil sa mga trials, sometimes dahil sa mga sufferings, sometimes ay mga katabi natin, mga kapatid natin, dadating yun eh. Dadaan yun eh. Hello, dumadaan yun eh. Dumaan si Peter, sabi ni Christ kay Peter. Tingnan po natin sinasabi ng John chapter 8 verse 28. Tingnan po natin sinasabi ng John. Sabi niya, I am only here to prepare the way for him. Nung po dumating yung pagkakataon si John the Baptist, ay kinu-question siya ng kanyang mga kasamahan. Sabi niya, nagbabautismo kami, nagbabautismo doon. Sabi niya, sawayin natin. Sabi niya ganun. Yung ginagawa niya, sawayin natin. Kasi ginagaya ka. Sabi niya. Kasi yung ginagawa mo, ginagawa din niya. Sabi ni John, I am only here to prepare the way for him. Sabi niya ganun. Ang ginawa ni John sa pagkakataon na yon, sabi niya, nandito naman ako para ihanda lang yung dadaanan niya. And para ihanda lang yung dadaanan niya, hindi para sa akin. Makita natin yung kanyang kababaang loob, sabi niya, I am only here to prepare the way for him. It is the bridegroom who marries the bride, and the best man is simply glad to stand with him. And here's his vows. Therefore, I am filled with joy at his success. Sabi niya, tuwan-tuwa ako. Natutuwa siya dahil magtatagumpay si Christ. Yes, may ginagawa siyang ministry at mukhang eto na si Christ. Dumating na yung ating Panginoong Jesus. Sabi niya na hindi naman niya talagang kilala. At ang banal na spirito noong i-baptize niya si Christ ay tsaka niya lang na patunayan na ito pala ang sinend ng Ama. Tsaka niya palang sabi niya, therefore, I am filled with joy at his success. Sabi niya, sa panahon na siya ay magtatagumpay, matutuwa ako. Magagalak ako. Iyan yung kanyang kalagayan. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, sa kanyang paglilingkod, makikita natin na yung kanyang joy dun sa pagsaserve niya. Ay, naparangalan ka? Ay, natutuwa ako. Ay, nagtagumpay ka. Grabe, natutuwa ako. Naparangalan ka? Ba't ako wala? Ay, naku, ang laki na nung sale mo. Lord, ba't naman ako? Konti nga lang manalangin yan eh. Tamad nga yan eh. Hindi nga yan naglilinis ng church, Lord eh. Pagkatapos siya na ang may... pero si John, hindi. What a humble man. Sabi niya, natutuwa ako kasi tatagumpay siya. Hello? Galing, sabi niya. Gumaganda na yung ministry niya, lumalaki na ministry niya. Uy, natutuwa ako dyan sa bagay niyan. Galing ng mama. Verse 13, sabi niya, he must become greater. Hindi siya nagtapos doon. Hindi siya natuwa doon sa success na nangyayari kay Christ. Sabi niya, he must become greater. May dinugtong pa siya, I must become less and less. Sabi niya, dapat mas umangat siya habang bumababa ako. Listen, meron pong bagay na makita tayo na dapat na nangyayari. Meron pong bagay na dapat ay makita natin na cause and effect. Doon sa panahon na meron siyang ginagawa, meron nagiging resulta. Sabi niya dito, habang siya ay umaangat, dapat ako naman bumababa. Hello? Alam mo, pwede naman yung sabihin, yan, ganda, parehas kaming aangat. Hindi, sabi niya, hindi. Angat siya, baba ako. Hello? Marami sa atin, hindi, perli ka na. Angat na tayo sabay. Gusto natin sabay-sabay. Ame ba? Tama ba? Sabi ko sa Lord, 3 years ago, sabi ng Lord, give me a team. Sabi ko, Lord, ito yung team. Binigyan ko, Lord, ng mga pangalan ng team. Teka muna, Lord, Antayin muna natin siya, Lord, kasi inaantok pa. Antayin din natin to, Lord, kasi busy pa. Antayin din natin to, Lord, kasi mag-aasawa pa. Sabi ng Lord, sige, wait. Okay. Lipas ang buwan. Lipas ang taon. Sabi ng Lord, give me a team. Lord, ito yung team. Pero Lord, okay na siya at saka siya. Pero ito, Lord, antayin natin. Antayin natin, Lord. Gagraduate pa yan. Hello? 3 years after, ang sabi ng Lord, give me a team. Sabi ko, Lord, ito yung team. Sabi ng Lord, sino pa aantayin natin? Hello? Why? Kasi gusto ko, Lord, sabay-sabay kaming umangat eh.
Gusto ko sabay-sabay kaming umangat. Pero si John hindi, sabi niya, aangat siya, bababa ako. Hello? Habang umaangat si Christ, bumababa ako. Ito pala yung principle na dapat nating matutunan. This time sabi ko, Lord, sige po, go na tayo, Lord. Yung ayaw pa, iwan muna, Lord. Pero please, pag ready na, Lord, balikan mo, isama natin. Lord, go na tayo. Yung inaantok, Lord, pwede ba, balikan mo na lang, Lord. Isama natin. Ayaw namin na magtagumpay yung iba. Yung iba ay hindi maiwan eh. Pero si John, sabi niya, sige, iwan na ako. Umaangat siya, bumababa ako. Umaangat siya, bumababa ako. Sabi ni John, he must become greater and greater. I must become less and less. Habang siya patuloy na umaangat, sabi niya ganun, ako naman ay pababa ng pababa. Alam mo, meron pong isang matinding pagbabago na hatid ang new life in Christ. Amen ka ba dyan? Meron ka na ba nadamang matinding pagbabago sa isang bagong buhay mo kay Kristo? Hello? Amen po ba? Meron na ba? Okay, what a new life in Christ brings. Ano nga ba yung dala ng bagong buhay kay Kristo? Hello? Ano nga ba yung dala ng bagong buhay kay Kristo? Alam mo, nung prayer work sa bahay, nito pong nakaraang, anong araw ba yun? Friday ay prayer works po sa bahay. Yan sabi sa akin ng Lord, sabi niya, my humble servant. Sabi ng Lord sa akin, my humble servant. Pagkasabi ng Lord sa akin, taasang spiritually, no? Hindi ako nagtaas ng ulo, pero yung spirit ko ay nagtaas ng ulo sa Lord. Sabi ko, humble ba ako, Lord? Sabi ko ganun sa kanya. Kasi kilala ko naman yung sarili ko eh. Yung tawag niya sa akin, my humble servant. Taas ako ng ulo. Sabi, humble ba ako, Lord? Ang sagot ng Lord sa akin, di magpakumbaba ka. Di magpaka-humble ka. As simple as that. Ganun lang yung sagot ng Lord sa akin. Hindi mo pala nakikitang humble ka. Tinitignan kitang humble ka. Ang tawag ko sa'yo, may humble servant. Hindi pala. Ibig sabihin, mali ako. Sabi ng Lord, di magpakumbaba ka. Hello? Akala ko okay na yun. Sabi ng Lord, may ibababa ka pa. Sabi ng Lord sa akin, may ihahumble ka pa. Hello? Tingin ka sa akin, may iaayos ka pa eh. May ibubuti, may gagaling ka pa. May ibabanal ka pa. Amen ba? Dapat makita natin sarili natin, oo nga, hindi pa pala ako umabot sa peak, meron pa. Meron pa. May ihuhusay ka pa, may igagaling ka pa, may idudunong ka pa, may ibabait ka pa. Hello? Amen po ba? Ang bagong buhay kay Kristo o new life in Christ ay nagbigay po sa atin ng una, salvation and eternal life. Number 1, salvation, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Take note, hindi ko po sinabing salvation lang kasi po maraming turo ngayon, maraming aral ngayon, salvation. Tanggapin mo si Christ, save ka. Pero walang eternal life, temporary life. Hello? Hindi nila sasabihin yung eternal life. Bakit? Kasi sa kanila, pag nagkasala ka, sisi ka muna para pumuntang langit. Pag hindi ka nakapagsisi, punta ka uling impyerno. Save ka, pero wala yung eternity. Hello? Hindi po yan ang turo ng Bible. Hindi yan ang tinuturo natin. Ang tinuturo po ng salita ng Diyos, salvation and eternal life. At yan ang pinakamahalagang hatid ng isang bagong buhay kay Kristo. Ikaw ay merong kaligtasan. Kaligtasan saan? Kasi sabi, ang kaparusahan ng kamatayan ay, ang kaparusahan ng kasalanan ay kamatayan. So Romans 3, Romans 6:23. For the wages of sin is death. Ligtas ka na sa kamatayan. Amen ba? Ligtas ka na sa kamatayan. Pero hindi po nagtapos doon eh. But the gift of God is eternal life. Merong regalo ang Diyos na buhay na walang hanggan. Hindi temporary life. Amen ba? Na kailangan mo magsikap. Magpakabanal. Para ikaw ay merong eternal life. Hindi. Ang sabi niya, ikaw ay ligtas at may buhay na walang hanggan. Hello? Amen ka ba dyan?
Ang ating Panginoon po, yung kanyang pagkamatay sa krus, ito po ay atonement for humanity's sins. Ito po ay forgiveness sa ating pong mga kasalanan. Tingnan po natin, ano po yung forgiveness? You are completely forgiven. Pinag-aralan po natin yan before na nung patawarin tayo ng Diyos, buo niya tayong pinatawad. Lahat, kompleto, ganap, perfectong pagpapatawad ng Diyos. Ano ibig sabihin? Past, present, future. Kasalanan natin, pinatawad na. Ano yung past? Mga kasalanan lumipas na. Bago ka na born again. Bago ka ipanganak. Nung ipinanganak ka, hanggang sa ikaw ay tumanggap kay Kristo. Present, yung mga kasalanan nagagawa mo ngayon. At tapos, ito yung good news pa. Pati yung kasalanan gagawin mo palang mamaya, bukas, hanggang bago dumating si Christ or bago ka umuwi kay Christ, pinatawad na ng Diyos. Hindi patatawarin, pinatawad na ng Diyos. Bakit ganun napatawad na? Yung kasalanan ko, hindi ko pa nagagawa. Tignan po natin sabi ng salita ng Diyos, Colossians chapter 2 verse 13. You were at one time spiritually dead because of your sins. Sabi niya, dati may panahon na tayo daw po ay patay sa spiritual. Ibig sabihin ay separated, hiwalay sa Diyos. Sabi niya, spiritually dead because of your sins and because you were Gentiles without the law. Sabi niya, kayo ay mga hentil, wala kayong mga batas. Ibig sabihin, gawin niyo yung gusto niyo, gagawin niyo yung para sa inyo mabuti, ganyan yung mga gawa. Sabi niya, but God has now brought you to life with Christ. Pero ngayon, nilapit ka kay Kristo, binigyan ka na ng buhay. Sabi niya rito, God forgave us. God forgave us. Ano? Grabe, all our sin. Hindi some, hindi many, hindi few. Ano yung sabi niya? All. Sabi niya, all of our sin. Ngayon, tatanungin kita, pinatawad na lahat? Past ang all dyan, yung past at saka yung present. Yung future, hindi pa. Totoo ba yan? Totoo ba yan? Tingnan po natin sinasabi ng Ephesians chapter 1 verse 4. Even before the world was made. Kailan daw yan? Even before the world was made. Bago pa nilikha ang sanlibutan, sabi niya, God had already chosen us to be His through our union with Christ. Kailan daw pinili? Even before the world was made. Pinili na ng Diyos. Hello? Kasama ka doon. Hello? Kailan daw? Kailan pa? Sabi niya, even before the world was made, God has already chosen us to be His through our union with Christ so that we would be holy and without fault before Him because of His love. Kailan ka pinili para ikaw ay maging banal? Noong pang panahon bago likhain ng sanlibutan. Tatanungin kita, nakita ka na pala ng Lord? Nakita ka na ba ng Lord bago niya nilikhain sa sanlibutan? Hello? Kasi napili ka na eh. At nung nakita ka ng Diyos, kasamang nakita yung kasalanan mo. Nakita ng Diyos, kasama yung kamalian mo. Hindi lang yung nagawa natin nung nakaraan ang nakita ng Diyos. Hindi lang yung ngayon at hindi ang kabuuan maging yung sa darating. Kasi yung nagawa mo nitong nakaraan bago mo tinanggap si Kristo, actually, yun para sa Diyos ay tapos na. Nagets mo ba? Kailan mo tinanggap si Kristo? Ako po tinanggap ang ating Panginoong Jesus as Lord and Savior noong pong 1993. Pastor, hindi pa ako pinanganak noon talagang ganun eh. Hindi pa kayo pinanganak noon eh. 1993 nung tanggapin ko si Jesus. Noon ako pinatawad ni Christ? Hindi. Pinatawad ako pinatawad ng Diyos? Hindi. Noon ko tinanggap si Christ. Pero, nung pampanahong yan, before the world was made, God had already chosen us. Pinili na tayo. Hello? Tinanggap ka na, elected ka na, chosen ka na, holy ka na, righteous ka na. Hello? All our sins are forgiven. We're forgiven. Tandaan po natin, meron pong salvation, meron pong eternal life sa isang bagong buhay kay Kristo. Amen ka ba dyan? All our sins. Meron pong forgiveness. Ang ating pong Panginoong Jesus, yung kanyang sacrifice, ito po ay propitiation. Sabi ng 1 John chapter 2 verse 2,
Basahin po natin. And He is the propitiation of our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. Ang whole world na tinutukoy po dito, hindi lamang po yung panahon na isinusulat ang Bible. Hindi lang sa panahon nila, hindi lang sa panahon natin, kundi sa lahat ng panahon. Sa lahat ng dako at sa lahat ng panahon. Hindi lamang po sa mga panahong nila at hindi lang sa panahon po natin. Ano po yung ibig sabihin ng propitiation? Pampalubag loob. Hello? Pampalubag loob. Tatanungin kita ngayon, nagagalit ba Diyos? Uy, may ginawa ka mali, lagot ka, nagagalit ang Lord. May ginawa ka mali? Ikaw meron? Ikaw meron? Ikaw meron? Ang Diyos laging galit. Bakit? Kasi dami ng ating gumagawa ng mali. Ang Diyos laging galit. Galit na galit na galit ang Diyos. Bakit? Eh grabe, kada segundo, ang daming gumagawa sa atin ng mali. Galit na galit ng Diyos. Hindi na. Kailan nagalit ang Diyos? Nagalit ang Diyos sa kasalanan at naubos yung galit ng Diyos. Nung si Christ ipako sa krus, lahat ng galit ng Diyos, inilagay niya kay Christ. Pagkatapos noon, hindi nagalit sa iyo ang Diyos. Parang hindi ka masaya. Hello? Hindi nagalit sa iyo ang Diyos kasi lahat ng galit ng Diyos, inubos niya na kay Christ. Hello? Try to imagine. Nagkamali ako, nagalit ang Diyos, nagkamali siya. Lahat tayo, kada mali natin. Ilang beses ka ba nagkakamali sa isang araw? Siya pa. Tayo pa lang dito, ilang beses na. Di mayat maya, galit na galit ang Diyos. Baka atakihin sa puso si Lord. Puro na lang galit. Hello? Hindi galit sa iyo ang Diyos. Hello? Kaya kung sakali mang meron kang mga failures, mukhang hindi ka satisfied sa iyong mga pag-uugali, pagkatao, huwag ka mag-alala. Hindi galit sa iyo ang Diyos. Pero hindi siya natutuwa sa iyo. Hello? Natutuwa siya kay Christ na sumasayo. Hello? Kaya sabi ko nga kanina, may bubuti ka pa. Umayos ka. Hello? Amen po ba? Tayo ay niligtas. Nung ligtas tayo ng Diyos, lahat ng galit ng Diyos wala na. Ibinuhos niya na kay Christ. Dahil lahat ng kasalanan natin, kinuha ng ating Panginoong Jesus. Dinala ng ating Panginoong Jesucristo. Wala na siyang kasalanang nakikita sa iyo. Hello? Wala na siyang kasalanang nakikita sa iyo. Yung sin, ang nagiging dahilan para tayo ay mapahiwalay sa Diyos. Kung ang Diyos ang nakikita sa iyo ay kasalanan pa rin, hindi na tayo pwedeng makapagpatuloy sa ating paglilingkod sa Diyos. At alam natin yan sa takbo ng Old Testament time. Diba? Napag-aralan natin kung yung holiness ng Diyos, kung gaano kahuli ang ating Panginoon. The moment na merong sin, hindi po pwede. The moment na merong kapintasan, hindi po pwede. Hindi papasa sa pamantayan ng Diyos. Sa palagay nyo, ngayon pwede na? Noon hindi, ngayon pwede na? No, ang Diyos ay hindi nagbabago. Nananatili yung kanyang holiness. Nananatili yung kanyang kabanal-banalan. Kanya lang, meron naging pagbabago. Binayaran ni Christ ang iyong kasalanan. Kaya ang nangyari po, wala na yung iyong kasalanan. Pastor, paano yung may nagagawa akong kasalanan? Kaya napaka-importante ng pag-aaral natin ng body, soul, and spirit. Yung tripartite being ng pagiging tao natin. Hello? Ang naborn again sa atin yung ating spirit, hindi yung ating body, hindi yung ating soul. Ang nanirahan ng ang ating Panginoong Jesus, ang banal na spirito, ang ating Diyos ay nanirahan sa spirit natin. The moment na nagkasala ka, ang nagkasala hindi yung spirit, ang nagkasala yung body. Ang nagkasala yung soul. Nasaan ang banal na spirito? Nasa spirit. Hello? Nagigets ba natin? Bakit nananatili siya? Kasi may tripartite being, binubuo tayo ng tatlong bahagi. Yun yung bahagi ng kabanal-banalan, ay yung kinaroroonan ng banal na spirito, ay yung ating spirit. Pero yung ating soul, na born again pa lang. Yung ating body, na born again pa lang. Ang na-born again si spirit. Nag-gets ba natin? Ang nagkakasala, si soul at saka si body. Si spirit hindi. Nananatili yung holiness kay spirit. Hello? Kaya ang Diyos ay nakakatagal na tignan ka kasi ang nakikita niya, ang tinitignan niya, hindi yung body at saka yung soul. Ang tinitignan niya yung spirit mo kung saan nananahan si Kristo. Ang nakikita niya yung ginawa ni Kristo. Ang ginawa niya yung kaakit-akit na kanyang anak. Hello? Hindi yung kaswangit-swangit na ikaw. Nagets ba natin?
Hindi na ang galit ng Diyos ang nananatili sa atin, kung hindi ang pag-ibig ng Diyos dahil kay Christ. Kanya napakahalaga na lagi lumalakad tayo sa isang bagong buhay kay Kristo. Bakit? Kasi yung ating born again ng Spirit, habang tayo ay patuloy na lumalakad, naboborn again naman yung ating soul at yung ating pong body ay unti-unti ring naboborn again. Ano yung tawag doon? Sanctification. Hello? Amen ka ba dyan? Unang bagay ay meron po tayong kaligtasan at buhay na walang hanggan. Pangalawa, tayo po ay naging pamilya ng Diyos. Hello? We became children. Ikaw ay anak ng Diyos. Amen po ba? Dapat po nating tanggapin, dapat nating panawalaan. Pas naniniwala ko, pas tinatanggap ko, then lakaran. Amen? Kung ikaw ay naniniwala, kung ikaw ay nagsasabi na ikaw ay anak ng Diyos, lakaran ang pagiging anak ng Diyos. Sabi ng John 1:12, tignan po natin, ngunit ang lahat ng tumanggap at ang dalig sa Kanya, ipinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Hindi po kasi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Yun lamang tumanggap sa Panginoong Jesus ang siyang naging mga anak ng Diyos. Hello? Amen din naman? Kagaya din naman po na hindi lahat ng tao maliligtas, yun lamang tatanggap kay Christ ang siyang maliligtas. Sabi naman ng kasulatan, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Mahal ng Diyos ang lahat. Amen po ba? Lahat. Mahal ng Diyos. Ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Pero hindi lahat maliligtas. Sino lang maliligtas? Ang tatanggap kay Christ bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. And sad to say, bagamat tayo po ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Tignan po natin sinasabi ng John 8:44. Sabi niya, you belong to your father the devil and you want to carry out your father's desire. Sabi niya, your father says, he was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native tongue, for he is a liar and the father of lies. Makita po natin na meron, bagamat tayo po ay tayong lahat ay anak na ng Diyos dahil sa pagtanggap natin sa ating Panginoong Jesus. Yung hindi tumatanggap kay Christ, ang sabi niya, ang tatay niya ay sino? Si demonyo. Amen po ba? Hindi ibig sabihin ay, maliwanag sinasabi naman ng kasulatan, hindi sila kapamilya ng Diyos. Kinakailangan nating tanggapin ang ating Panginoong Jesus para tayo ay mapabilang sa mga anak ng Diyos. Hello. We receive the spirit of sonship. Tingin ka mabuti rito. Alam niyo kung pag-aaralan niyo yung salitang adoption sa banal na kasulatan, napakaganda nun. Pag-aaralan natin before yung adoption, di po ba? Yung power nung salitang adoption, kung sa culture ng Jew ang ating pong pag-uusapan. Hindi ito katulad natin na pwede mo sabihin, ay, ampun ka lang. Ikaw naman ay hiyang-hiya ka, nanliliit ka. No. Dahil sa kanila, ang salitang adoption, ibig sabihin po ay full authority nasa sayo. Bakit? Kasi pinili ka talaga. Yung totoong anak, wala naman siyang choice eh. Lalabas yun ng maitim, lalabas yun na pangit, lalabas yun na maganda, lalabas yun na mataba. Kahit ano, wala siyang choice. Kasi lumabas sa kanya yun. Pero yung adoption, pinili niya, sino kaya dito? Ito medyo gwapo, kaya lang parang may kulang. Ito gwapo din, parang ito kumpleto. Pinili. Hello? Nagets ba natin? Yung natural na anak, wala siyang choice. Wala kang choice. Kahit ano yan, maliit yan, wala ka na magagawa. Maliit talaga eh. Hello? Magsilin plus. Ay, naku, ang itim. Ay, magluta. Yun na lang ang magagawa natin. Wala na. Pero yung adoption, pipiliin talaga. Anong kulay ang gusto? Ano yung height? Ano yung taba? Ano yung laki? Nandun talaga yung pagpili. Nagets ba natin? Lahat ng karapatan ay nandoon sa isang adopted child. Ito pa yung isa. Ang sinasabi dito na adoption na yun, hindi inadapt ay sanggol. Hindi inadapt ay bata. Ang inadapt ay matured. Ang inadapt matured. Matured enough para magdesisyon. Matured enough para mamahala ng ari-arian at ng kayamanan ng kanyang magulang. Matured enough para gamitin yung kanyang kapangyarihan, yung authority. Kung ito man ang nag-adapt sa kanya ay isang makapangyarihang politiko, meron siyang authority. Kung ito man ay mayaman, ito ay merong kayamanan, meron siyang authority na gamitin yung kayamanan na yun. Yung adoption na sinasabi dito ay full matured yung kanyang inadapt. Hindi sanggol. Ano ibig sabihin nito? Tayo po nung i-adapt tayo ng Diyos,
sa kaisipan ng Diyos, meron na siya kagad na isang kaisipan. Gagamitin kita sa ubasan ko, sa negosyo ko, sa kabuhayan ko. Hello? Tayo ay kamanggagawa ng ating Diyos. Hello? Hindi pa bebe. Hindi pa bebe. Hindi isang sanggol na alagain ang pagkaka-adapt ng Diyos sa atin nang tayo ay mapabilang sa pamilya ng Diyos. Hello? Amen ka ba yan? Amen ka ba dyan? So, meron tayong salvation, eternal life. Tayo ay binilang as family of God. Tayo po ay napabilang, nakasama sa sambahayan ng Diyos. What else? Makita po natin dito, no? Ang hatid ng unang hatid ng bagong buhay kay Kristo to save. Para ikaw ay iligtas. Hello? Para ikaw ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Para ikaw ay iligtas. Pangalawa ay to shape. Una is to save para ikaw ay iligtas. Pangalawa, to shape upang ikaw ay mold. Ikaw ay anyuan. Ikaw ay hugisan. Ikaw ay hubugin. At ito po yung sanctification process. Tingnan po natin 1 Peter chapter 1 verse 1. Sabi ng banal na kasulatan, to God's elect, strangers in the world, scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. Verse 2, who have been chosen according to the foreknowledge of God the Father through the sanctification work of the Spirit for obedience to Jesus Christ and sprinkling by His blood, grace and peace be yours in abundance. Meron pong sanctification process na dadaanan po ang isang anak ng Diyos, ang isang pinili ng Diyos, ang isang na born again. Meron pong sanctification process. Ano po itong sanctification process ito? Ito po, ang ibig sabihin po sanctification, ibinubukod to set apart. Set apart, di po ba? Yung holy is set apart, ibinubukod, pinapaging banal. Ito pong sanctification, ibinubukod kayong purpose nito to become more like Christ. Bakit ka hinuhubog? Bakit ka minomold? Para maging katulad ni Kristo, hindi para maging maganda. Hello? Maraming papasok sa Christian church kasi maraming maganda. Maraming pumapasok sa mga born-again churches kasi maraming mga gwapo. Pero hindi lang dahil doon. Hindi lang dahil pinaganda siya. Hindi lang para maging kaakit-akit sa paningin ng tao. Pero minomold siya. Naging ganyan siya kaganda dahil gusto ng Diyos maging kawangis siya ni Kristo. Hello, pumalakpak yung maganda. Dapat confident ka. Bakit nung marinig niyo yung maganda, parang nag-alangan kayong pumalakpak? Hello? Listen, ganda na nga lang ang meron ka. Hindi mo pa maipagmalaki. Hello? Merong shaping. Hindi lang to save you, but to shape you. Para tayo ay hugisan, para tayo ay anyuan. Tayo pa inaayos ng Diyos. Spiritual growth, growing in faith. Yung ating karakter, inaayos ng banal na spirit. Hello, hindi ikaw ang nag-aayos. Hello? Sabi nung isa, tsaka na ako babalik. Ayos ko muna yung sarili ko. Hindi mo kayang iayos yan. Hello? Galing mo naman. Hindi mo kaya iayos yan. Si Holy Spirit ang nag-aayos. The more na ikaw ay dumidikit kay Christ, the more na umaayos ka. Hello? Amen ka ba dyan? Yung ating po mga karakter, kaya mahalaga yung pagsunod. The more na sumusunod, mas maraming sinusunod pagdating ng mga total obedience. Hindi lamang po yung spiritual growth, kundi holiness. Tayo po ay hinihiwalay ng Diyos, hinihiwalay sa mga maling kaibigan, hinihiwalay sa mga maling tao. Hello? Hinihiwalay sa mga maling gawa. Sometimes tinanggal ka sa trabaho mo kasi merong mali dyan eh. Hello? Tinanggal sa iyo yung negosyo kasi merong mali. Gusto ng Lord, ilayo ka dun sa mali. Gusto iayos ka eh. Hello? May mga bagay na minsan nawawala sa atin. Tayo po ay nasasaktan, pero sometimes, most of the time, kapag ito ay kalooban talaga ng Diyos. Huwag lang yung kasi absent ka ng absent, kaya ka natanggal. Grabe, 2 beses sa isang buwan, late. 2 beses lang, hindi late. 2 beses sa isang buwan, hindi late. Puro late. Baba ng grade mo, hindi yan kalooban ng Lord. Hindi ka kasi pumapasok.
Papasok ka, magkakating ka pa. Hello? May mga bagay na nawawala sa atin, may mga bagay na kinakat sa atin kasi nilalayo tayo ng Diyos. Ibinubukod tayo ng Diyos kasi makakasira sa atin. Nakakapangit. Amen po ba? Hindi lamang sanctification, meron ding transformation. Hello? Tinatransform, becoming like Christ. Trabaho ni Holy Spirit yan. Si Holy Spirit ang gumagawa sa buhay natin ng mga bagay niyan. Alam mo, sanctification is a lifetime process. Ito po ay napakahabang proseso ng Diyos. Bakit ganun? Bakit napakahaba? Kasi nasa pagsunod mo. The more na umaayaw ka, the more na tumatagal yung proseso. Pero mas sumusunod tayo, mas bumibilis yung process natin sa pagsasaayos ng Diyos sa buhay natin. Amen ka ba? The Holy Spirit to lead you. Ang banal na Espiritu Santo ay may ginagampanan doon sa buhay natin. Tayo po ay tinahanan ng Holy Spirit. Sabi natin kanina, nung tanggapin natin si Christ, na born again tayo, tinatahanan na tayo ng banal na Espiritu. Amen ba? Di ba? Pero iba yung nililid ni Holy Spirit, ang leading ni Holy Spirit. Kasi pwedeng ikaw ay templo ng banal na Espiritu, pero ang nasusunod ay ikaw. Hello? Amen ba? Pero dapat mayroong leading ni Holy Spirit. Dapat ang naglilid si Holy Spirit. Maraming Christian, hindi nagkakaroon ng mabilis na progress para maging kamukha ni Christ. Bakit? Kasi ang nasusunod siya. Hindi ma-overcome yung kanilang old sin. Yung kanilang old sinful nature. Yung kanilang mga habits. Yes, nagko-confess, pero nagpapatuloy pa rin sa mali. Yes, magko-confess, pero babalik ulit sa gawang hindi tama. Ang banal na Espiritu ang ating guro. Ang banal na Espiritu ang nangunguna sa atin. Dapat siya yung guro natin. Dapat siya yung naglilid sa atin. Hingin na po natin yung tulong ng banal na Espiritu. Ating Panginoong Jesus, for 3 years, tinuruan ng ating Panginoong Jesus ang kanyang mga alagad. Pinakita yung halimbawa, tinuruan ng mga aral, pinakitaan ng mga himala, nag-set ng example ang ating Panginoong Jesus. Pero hindi po nagtapos doon. Nung ating Panginoong Jesus ay umakyat na sa langit o akit na sa langit, ang sabi niya, huwag kayong aalis. Kayong basta agad humayo. Sabi niya, antayin niyo yung pagbaba ng banal na Espiritu. Amen po ba? Hindi lang sila para tahanan, hindi lamang para maging habitation of God. Praise the Lord na tayo po ay tirahan or tahanan ng banal na Espiritu. Pero hindi lamang po nagtapos doon. Ang banal na Espiritu po ay kumikilos sa buhay natin. Tignan po natin yung work ni Holy Spirit. It convicts us of sin. The moment na tayo may ginagawang mali, may conviction nag-i-speak si Holy Spirit. Hindi siya tatahimik lang. Hello? Kung tayo ang gawa natin, including pastors, cell leaders, at mga leaders, mga workers, the moment na nakita natin, merong ginagawa yung katabi natin, hindi natin masita, hindi natin mapagsabihan, hindi natin mapaalalahanan dahil whatever reason, nahihiya ka ba, o ayaw mong masaktan ba, o hindi ka ba sigurado, si Holy Spirit hindi po, i-convict niya talaga. The moment na may ginawa tayo, merong conviction si Holy Spirit. Pas, bakit ako wala? Aba, nakakataka na yon. Ibig sabihin, sanay ka na. Amen ba? Sanay ka na gumagawa ng mali at hindi mo na napapansin. Yung iyong heart ay tigas na. Tigas mo. Hindi mo na maramdaman. But the truth is, kinoconvict tayo ni Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay nire-reveal yung kanyang salita. Yung mensahe ng Diyos, sinasabi ni Holy Spirit sa atin. Ini-impress sa puso natin. Sometimes pinapakita sa atin. Sometimes pinaparinig sa atin. Ginaguide tayo ni Holy Spirit sa lahat ng tama. Hello? Kung mangyayari lang, ang susundin talaga natin si Holy Spirit, ang gagawin natin, tama ang magagawa natin palagi. Magdidesisyon tayo ng tama. Bigla ko po naalala, natuwa ako, no? Sabi nung isang umakyat sa Prayer Mountain, sabi niya, magre-resign na ako. Aba, clear yung sagot ng Lord sa kanya, magstay ka sa office mo. Galing! Sumasagot talaga. Hello? The moment talaga nakinig tayo sa banal na Espiritu, nag-ask tayo sa Diyos, meron pong katugunang nagmumula sa Diyos. The Holy Spirit empowers us to witness. Meron ding transformation sa buhay na ginagawa natin ang banal na Espiritu Santo. But ang gusto kong tignan po natin, the Holy Spirit empowers us to witness. Sapagkat pangatlong bagay po na dapat nating makita. Una po ang sabi nga natin, ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Una, pangalawa po ay tayo po ay mapabilang sa pamilya ng Diyos. Una po ay to save you. Pangalawa ay to shape you.
Ang pangatlo naman is to send you. Hello? Amin po ba? Ang lakad po natin sa tinapos na gawa ni Kristo dapat ay lumalakad tayo bilang mga ligtas. Hindi maliligtas, hindi para maligtas. Bakit ginagawa mo yan para maligtas? Bakit ka mag-church? Para maligtas? No. Kaya mo ginagawa yan sapagkat ikaw ay ligtas. Hello? Ang lakad natin ayon sa ginawa ng ating Panginoon, sa tinapos na gawa ni Kristo, para tayo ay mahubog. Amen po ba? Tayo ay mahubog. The finished work of Christ to shape us and then to send us. Yung tinapos na gawa ni Kristo, ang gusto ng ating pong Panginoong Jesus ang lakaran natin, yung sending. Yung tayo ay pinapahayo. Matthew 28:19 to 20. Go and preach the gospel. Humayo, ipahayag ang mabuting balita. At makita po natin, ito'y ginawa ng ating Panginoong Jesus, ginawa ng mga alagad, maging ng mga sumunod ng mga henerasyon ng mga mananampalataya, ay ginawa po ang paghayo, ang pagpapalaganap ng mabuting balita, ay ginawa po ng ating Panginoong Jesus at ng mga alagad. Sila ay inequip, sila ay hinugisan, sila ay inanyo, sila po ay hinasa, sila ay sinanay para sila'y humayo. At humayong nakikita yung kabanalan. Humayong nakikita yung isang bagong pagkatao. Makita yung isang nabagong buhay. At the same time, ganun din naman. Hello? Amen po ba? Aral tayo ng aral ng salita ng Diyos para saan? Para tayo ay mahubog. Para tayo ay mahugisan. Para tayo ay maisaayos. Maisaayos yung ating pag-uugali, pagkatao, yung ating asal, yung ating pananalita. Bakit? Para paghayo mo, hindi magaspang ang ugali mo. Para paghayo mo, hindi ka magaslaw. Para paghayo mo, hindi bastos ang pananalita mo. Para paghayo mo, maging kaakit-akit tayo sa tao na tayo ay kawangis ni Kristo. Hello? But listen, kapag ka walang sending, ano yung mangyayari sa atin? Alam mo, mabuboring ka, may inis ka dyan sa katabi mo. May inis ka dyan. Kaya nga nainis ka na dyan eh. Kaya nga nagkagalit-galit eh. Bakit? Kasi walang sending eh. Walang pinagkakaabalahan. Awahin ko na lang to. Ba yan, nakakaboring yung buhay Kristiyano. Pag-chismisan na lang natin yun. Hello? Ubusin na lang natin yung lakas natin sa isa't isa. Gawain ba natin yan? No. Gawain yun ng demonyo eh. Kaya lang, dahil hindi tayo busy, na-entertain natin yung gawa ng kaway. Kaya dapat pala may sending. Kaya yun pala yung pattern na ibinigay ni Christ. Pagkatapos niligtas, hinubog. Pagkatapos mahubog, or hindi natapos yung paghubog. Habang hinuhubog, nung ito ay medyo pwede na, makinis na ng konti, malinis na ng konti, maganda na ng konti, malakas na ng konti, pwede na yan. Hello? Pwede na yan. Pero ginagawa natin, hindi, dapat ganito pa. Ay, medyo malaswa pa yung kilos mo eh. Hindi pa muna. So natin talagang kamukha na ni Kristo. Hindi pa, kahawig pa lang, hindi pa pwede yan. Dapat kamukha ni Christ, tsaka natin isend. Hindi pala. Dapat pala isend na natin. Dahil ang inadapt pala ni Christ, isang matured na anak. Hello? Isang matured na anak. Matured ka na pala. Mukha ka lang immature. Pero matured ka na pala. Kinakailangan lang ng konting paghubog para ikaw ay maging ganap at ikaw ay isesend na. Ikaw ay ihahayo na. Nandiyan ka ba? The Spirit of the Lord is upon me because He had anointed me to preach the gospel to the poor. He had sent me to heal the brokenhearted, to preach the deliverance to the captive, and recovering sight of the blind, to set at liberty them that are bruised. Makita po natin dito, no, to preach the acceptance, the acceptable year of the Lord. Balik natin doon sa verse 18. Sinasabi dito ng ating Panginoong Jesus nung binabasa niyan from Old Testament, the Spirit of the Lord is upon me because He had anointed me. Hindi lang si Christ ang inanoint, kundi bawat mananampalataya, merong anointing. In-anoint, ikaw meron ding anointing, para saan? To preach the gospel. Hello? Meron sending na talagang plano ang Diyos to preach the gospel to the poor. Pero hindi lang sa poor, ha? Hello? Pipreach natin yung gospel, hindi lang sa poor. No. Pwede yung poor in the spirit. Yan. He had sent me to heal the brokenhearted.
hindi lang preaching, kung hindi healing din. Diba? Andyan, deliverance, nandiyan din, at recovering of sight to the blind, and liberty to them that are bruised. Hello, makita natin mayroong sending talaga na kaakibat doon po sa ginagawa ng ating pong Panginoong Jesus. Galatians 6:14, as for me, may I never boast about anything except the cross of our Lord Jesus Christ. Sabi niya, wala na kayong pagmamalaki kundi ang krus lang ni Kristo. Ibig sabihin, yun lang ginawa ni Christ. Hindi yung mga nagawa niya, hindi yung mga gagawin pa niya, hindi yung mga accomplishment niya, sabi ni Paul, kung hindi ang cross ng ating Panginoong Jesus. Because of that cross, my interest in this world has been crucified and the world's interest in me has also died. Sabi ni Pablo, wala nang kwenta sa akin ang lahat sa sanlibutan. Wala nang halaga sa kanya. Hindi na ang kumita ng salapi, hindi na magkaroon ng bahay, hindi ang magkaroon ng kung ano pa mang bagay, kung hindi ang ginawa, ang tinapos na gawa lang ng ating Panginoong Jesus. Next na slide please. Philippians 4:7, and the peace of God which pass all understanding shall keep your heart and mind through Christ Jesus. The moment na tayo po ay nag-fix sa ating pong Panginoon, yung banal na Espiritu Santo ay kumikilos sa buhay po natin, meron pong kapayapaan galing sa Diyos. Hello. Amen ka ba dyan? Huwag walang kapayapaan, baka kasi lumalayo tayo sa ating Panginoong Jesus. Sabi niya dito, shall keep your heart. Noong nakaraan, pinag-usapan natin, yung ating mga puso ay dapat ay magkaroon ng paglalim sa Diyos. Yung nakaraan, pinag-usapan natin, dapat yung ating pag-iisip magkaroon ng paglalim sa salita ng Diyos. At mangyayari yan the moment na tayo nagpapatuloy sa paglakad sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo. Hello. Amen ka ba dyan? Sabi po ng Colossians chapter 3, beginning verse 1 hanggang 17, yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo. Hello, amen ba? Binuhay tayong muling kasama ni Kristo, sabi niya, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Christ. Yun daw pag-iisip natin, dapat saan na nakatuon? Sabi niya, sa langit. Bakit sa langit? Kasi nandun si Kristo. Ang gusto niya sabihin, yung ating pong pag-iisip dapat nakatuon kay Christ. Kaya sinabi niya sa langit, kasi nandun si Christ, sabi niya ganoon, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Verse 2, sabi niya, ang mga bagay na panlangit ang isa-isip ninyo. Ang maging isinasaisip natin, dapat yung mga bagay na panlangit. Ibig sabihin, for eternity. Tuloy natin, sabi niya, mga bagay na hindi ang mga bagay na panlupa. Hindi na yung mga bagay dito sa lupa ang ating isinasaisip. Hello? Don't get me wrong, hindi ko sinasabing walang saysay yung mga bagay na yan. May saysay yung mga bagay na yan. Pero dapat makita natin higit na mahalaga yung mga bagay na pang langit. Verse 3, sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Christ. Bakit niya sinasabi yan? Sapagkat tayo ay nangamatay na at ang ating daw buhay ay kasama na ni Kristo. Verse 4, si Kristo ang inyong buhay at kapag siya'y nahayag, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kalwalatian. Listen, verse 5, and sa mga following verses, ito po yung sabi. Meron ba dyan? Wala na. Okay. Verse 5 hanggang sa mga susunod na talata, ang sabi, kaya't patayin ninyo kung tayo ay meron ng isang bagong buhay. Ang sabi naman dito ni Paul, dito sa mga taga-Colossians, as a church, sinasabi niya sa bawat isa sa atin, patayin ninyo ang mga pagnanasang makamundo, pakikiapid, karumihan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang pagnanasa, kasakiman, na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Verse 6, dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. It doesn't mean na eternal death. Hindi ibig sabihin dito yung parusa ay parusa ng kamatayan. Pero merong consequence ang mga bagay na ginagawa nating hindi kalugod-lugod sa Diyos. Verse 7, kayo man ay namuhay din ayon sa mga pagnanasang iyon nang kayo ay pinaghaharian pa ng mga ito. Ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng galit, puot, sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panlalait, malalaswang pananalita. Huwag kayong magsinungaling sa isa't isa, sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawa nito. Hinubad na natin yung ating old nature. Sabi niya, pati yung gawa na yan, yung mga masasama at mga paling gawang yan ay hinubad na natin. Verse 10, isuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Hello, the moment na ang ginagawa po natin ay pinapractice po natin, the moment na ang ginagawa po natin ay pinapamuhay po natin yung isang bagong buhay. Tayo po ay nagiging kalarawan ng Diyos
at lalo pa naman pong nakikilala natin ang ating Panginoong Jesus. Verse 11, kaya't sa kalagayang ito, wala nang pagkakaiba ang Griego at mga Hudyo, ang tuli at hindi tuli, ang dayuhan at ang hindi sibilisado, ang alipin at ang malaya. Ngunit si Kristo ang pinakamahalaga sa lahat at siya'y nasa inyong lahat. Verse 12, kaya nga, dati kayo hinirang ng Diyos, minamahal niya, hindi pala dati, dahil. Sabi niya, verse 12, kaya nga dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagkumbaba, mahinahon at mapagtiis. Magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo, kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, lagyan ninyo taglayin ninyo ang pagmamahal na siyang nagbubuklod sa lahat ng ganap na pagkakaisa. Verse 15, paghariin ninyo sa inyong puso ang kanyang kapayapaan, kaloob ni Kristo, sapagkat yan ang dahilan kung bakit kayo tinawag na iisang katawan, magpasalamat kayong lagi. Verse 16, ang salita ni Kristo, hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso, turuan ninyo at paalalahanan ng isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. Verse 17, at anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyo ang lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos. Magandang balita, Biblia, salin yung pong aking binasa. So makita po natin dito, no? Sinasabi po ni Apostol na Pablo, bagamat tayo ay mayroon ng isang bagong buhay, dapat pa rin ang ginagawa po natin ay pinapatay natin yung ating old nature. Yung mga masasamang gawa, pag-uugali, pananalita, at mga nakawilihan natin at practice natin sa ating lumang pagkatao, ito'y dapat nating pinapatay. Hindi dapat hayaan lang at hindi lalong dapat alagaan. Amen ba? Lalong hindi siya dapat alagaan. Ito ay dapat na pinapatay natin. Ano yung sabihin pinapatay natin? Ini-stop na natin yan. Nilalayuan na natin yan, inaayawan na natin yan. Yung ibang terms, sabi niya, kamuhian mo. Hello? Kamuhian natin yung mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Mga ayaw ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Again, mga kapatid, meron tayong isang bagong buhay kay Kristo. At ang benefit ng isang bagong buhay kay Kristo ay kaligtasan, paghubog, at paghayo na dapat ay ganapin ng bawat isa sa atin. Tayo po natin tumayo. Hallelujah. Meron pang isang benepisyo, na napakahalagang benepisyo sa finished work of Christ. This ay isang sa new life. At yun ay yung identity. Identity as a believer, identity as a children of God. At sa darating na buwan, pag-uusapan po natin, ano ba tingin sa iyo ng Lord? Ano ba sinasabi ng salita ng Diyos kung ano ka? Kung paano ka? At kung para saan ka? Pag-uusapan natin sa buong month ng July. Come on, close your eyes. Hallelujah. Glory be to the Father. Hallelujah. And to the Son. And to the Holy Spirit. Hallelujah, Jesus. Salamat po, Lord God. Salamat sa iyong masagana at mayamang biyaya, Lord God. Salamat, Ama, sa tinapos na gawa ni Kristo. Hallelujah. Meron kaming kaligtasan, buhay na walang hanggan. Salamat, O Lord God, sa isang bagong buhay na patuloy na hinuhubog mo, O Lord God, na kawangis ni Kristo na aming Panginoon. Salamat sa isang bagong buhay, O Lord God, na magdadala sa amin upang kami ay humayo, Panginoon. Ipamalita at ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan, O Lord God. Hallelujah. God, salamat po. Sapagkat kami ginawa mong mga anak, pinatawad sa lahat ng aming mga kasalanan, inibig ng lubusan, O Lord God. Hallelujah. At kabilang sa iyong tahanan, Panginoon. Salamat po, O Lord God. Hallelujah. Ikaw po ang magtapos ng mensaheng to, aming Ama, ang aming pong sama-samang panalangin. Patuloy na kumatagpo sa buhay ng bawat isa sa amin, O Lord God. Hallelujah. At patuloy na ang mensahe mo po, O Diyos. Hallelujah. Ay bukas pusong tanggapin
na siyang babago ng buhay at pagkatao namin. Pinupuri ka namin, Ama, pinasasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen, God. Amen. Hallelujah.